Happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? Kalahating sanlinggo na naman ang nagdaan at napakabilis ng panahon. Ano po? Ngayong gabi na to ay babasahin natin ang susunod na kapitulo sa aklat ng Levitico. At bago tayo magpasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob. Binibigay sa amin, pinararamdam niyo sa amin ang inyong pagmamahal. Pinahiram niya kami ng buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa inyo. Sa gabi pong ito ay muli kaming hihingi ng gabay ng banal na Espiritu upang ito po ay maunawaan namin. Samahan din nawa kami ng inyong malalakas at magagaling na anghel upang pagsanggalang po kami sa kaaway na bubulabog sa amin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming mga panalangin. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin, umpisa na po natin ang pagbabasa sa Levitico. Levitico 14:1 hanggang 57. Ito ang mga tuntunin binigay ng Panginoon kay Moses tungkol sa paglilinis sa mga taong gumaling sa malubhang sakit sa balat. Pagkatapos may pahayag ng pari na ang tao ay gumaling na sa kanyang sakit, lalabas ang pari sa kampo at susuriin niya ang katawan ng taong iyon. Kung gumaling na nga siya sa kanyang sakit, magpapakuha ang pari ng 2 malinis na ibong buhay, isang putol na ang kahoy na sedro, panaling pula at isang kumpol ng halaman na isopo. Ipapatay ng pari ang isang ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig na galing sa isang bukal. Pagkatapos muli siyang kukuha ng buhay na ibon, kahoy na sedro, taling pula at halamang isopo at ilulubog lahat sa tubig na may dugo ng pinatay na ibon. At ang tubig na may dugo ay kanyang iwiwisik ng 7 beses sa taong gumaling sa kanyang sakit sa balat at kanyang ipapahayag na magaling na ang taong iyon. Pagkatapos, pakakawalan ng pari ang buhay na ibon sa bukid, pero bago siya ituring na malinis, kinakailangang labhan muna niya ang kanyang damit, magpaahit ng kanyang buhok at balahibo, at maligo. Pagkatapos ito, maaari na siyang pumasok sa kampo, pero hindi pa rin siya makakatira sa loob ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, muli siyang ipapaahit ang kanyang buhok at balahibo, lalabhan ang kanyang damit, at maliligo. Sa ika-2 araw, kinakailangan magdala siya ng 2 lalaking tupa at isang babaeng tupa na 1 taong gulang. At walang kapintasan, magdadala rin siya ng 6 na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog sa pagpaparangal sa Panginoon, at magdala rin siya ng 1 basong langis. Pagkatapos dadalhin ng pari ang tao at ang handog niya sa presensya ng Panginoon, malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Kukunin ng pari ang 1 lalaking tupa at ang 1 basong langis at ihahandog niya ito bilang handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos itataas niya ito sa Panginoon bilang handog na itinataas at papatayin niya ang tupa sa banal na lugar doon sa pinagpapatayan ng mga handog at paglilinis at handog na sinusunog. Ang tupang ito ay handog ay napakabanal at ito ay para sa mga pari katulad ng handog na pambayad ng kasalanan. At pagkatapos, kukuha ang pari ng dugo ng tupang handog na pambayad ng kasalanan at ipapahid sa ibang bahagi ng kanyang tainga ng taong naghandog at sa kanyang kanang hinlalaki sa kamay at paa.
Kukuha rin ng pari ng langis at magbubuho sa kanyang kaliwang palad at ilulubog niya ang langis ang kanyang daliri sa kanang kamay at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga at kanang hinlalaki ng kamay at paa ng 7 pinahiran niyang mismo ng dugo. Ang natitira pang langis sa palad ng pari ay ipapahid niya sa ulo ng taong yun at sa kanya ihahandog ang handog sa paglilinis. Pagkatapos ito, papatayin ng pari ang handog na sinunog at ihahandog niya ito sa altar, pati ang handog ng pagpaparangal. Ganito gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para matubos ang karumihan ng tao at magiging malinis siya. Pero kung mahirap ang tao at hindi niya kayang maghandog ng mga ito, magdadala na lang siya ng isang lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Itataas niya ang handog na ito sa Panginoon para matubos siya sa kanyang kasalanan. Magdala rin siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina at may halong langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon at magpadala siya ng 1 basong langis. Magdadala rin siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato, alinman ang kanyang makayanan sa mga ito. Ang isang bilang handog sa paglilinis at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog. Sa 8 araw, ang lahat ng handog ay dadalhin niya sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng Toldang Tipanan at ibibigay niya ito sa pari. Kukunin ng pari ang tupang ihahandog bilang pambayad ng kasalanan at ng 1 basong langis at itataas niya iyon sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos papatayin niya ang tupa at kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki niya sa kanang kamay at paa. Pagkatapos maglalagay ang pari ng langis sa kamay sa kanyang kaliwang palad at ilulubog niya ang langis sa daliri ng kanyang kanan at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang bahagi o ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki nito sa kanang kamay at paa. Doon mismo pinapahiran ng dugo. Ang natitirang langis sa palad ng pari ay ipapahid sa ulo. Pagkatapos, ihahandog ng pari ang 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa'y handog sa paglilinis at ang isa'y sa handog na sinusunog. Ihahandog din niya ang handog ng pagpaparangal para sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari sa presensya ng Panginoon. Maaalis ang karumihan ng tao. Ito ang tuntuning tungkol sa paglilinis ng taong may sakit sa balat at kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi niya kaya ang handog sa paglilinis. Ito ang sinasabi ng Panginoon kina Moises at Aaron tungkol sa dapat gawin at kung patutubuin ng Panginoon ang mga amag sa kanilang bahay o sa kanilang mga bahay kapag sila'y nasa Kanaan na, ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanila bilang pag-aari. Kung mapuna ng may-ari ng bahay na nagkakaamag ang kanyang bahay, dapat niya itong sabihin sa pari. At bago pumasok ang pari sa bahay na iyon, ipag-utos niya ilabas ang mga kagabitan sa loob ng bahay dahil baka pati iyon ay mabilang na marumi. Pagkatapos papasok ang pari sa bahay at titignan
niya ang amag. Pagka nakita niya ang dingding ay parang kulay berde o namumula at parang makapal ang tagos sa dingding, ilalabas ang pari sa bahay na iyon at ipasasara niya ang bahay sa loob ng 7 araw. Sa ikapitong araw, babalik ang pari at muling titignan ang amag sa bahay at kung iyon ay kumalat pa sa ibang bahagi ng dingding, ipapatanggal niya ang mga dingding na may amag at ipatatapon sa labas ng bahay, doon sa pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi, at binakbak niya ang lahat ng mga bahagi ng dingding sa loob ng bahay at ang lahat ng binakbak ay ipatatapon din niya sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi, at ipag-uutos niya na palitan ang lahat ng mga bahagi ng dingding na tinanggal. Pero kung pagkatapos dito'y muling magkaamag ang bahay, pupuntahan niyang muli ang pari at muling ipapasuri ito. Kung ang amag ay kumakalat, ituturing na marumi na naman ang bahay na iyon dahil sa pabalik-balik ang amag sa bahay. Ang sino mang pumasok sa bahay na iyon ay pasasara ay tuturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw, at ang sino mang kumain o matulog sa bahay na iyon ay kinakailangan maglaban ng kanyang damit. Pero kung pagsusuri ng pari ay hindi nagkaamag ang bahay pagkatapos palitan ang mga bahagi ng dingding na may amag, ipapahayag ng pari na malinis na ang bahay dahil wala ng amag. At para maituring na malinis ang bahay, kinakailangan ng pari ng 2 ibon, kahoy na sedro, pulang panali at halamang isopo. Papatayin niya ang 1 ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig mula sa bukal. At kukunin niya ang kahoy na sedro, ang pulang panali, halamang isopo, at ang buhay na ibon. At ilulubog niyang lahat ito sa tubig sa palayok na may dugo ng ibong pinatay, at ang tubig na may dugo na iwiwisik niyang 7 beses sa bahay. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ibon, tubig na galing sa bukal, buhay na ibon, kahoy na sedro, halamang isopo at ang pulang panali, malilinis ng pari ang bahay. Pagkatapos pakakawalan niya ang buhay na ibon sa labas ng bayan. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karubihan ng bahay at magiging malinis ito. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na nakakahawa o kumakati, o namamaga o may butlig o namumuti, at tungkol sa amag ng damit at amag sa bahay. At sa pamamagitan ng mga tuntunin ito, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi. Nakita po natin kung ano ang mga tuntunin ng Panginoon. Ito naman po itungkol sa sakit. Ano po? Sa sakit sa mga balat na nung araw pala ay parang may mga dermatologist. Pero ang mga pari ang gumaganap sa mga bagay na ito sapagkat ito ay inuutos ng Panginoon sa kanila kung ano ang palatandaan ng mga sakit at kung ano ang tawag dito, kung ano ang kanilang antas, kung ito ba ay malala o kung ito ay pagaling na. Napakaganda na po. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya sa Biblia. Salamat po sa patuloy niyong paggabay sa amin. At kami muling magtatagabilin sa inyo sa loob pa ng kalahating 1 linggo. Nakapakipatnubayan naman po niyo kami. Gabayan. At sana po ay kami po ay pakibigyan niyo pa ng maraming biyaya at pagpapala sa aming pangmaterial, pisikal at spiritual. Yan ang itagubilin po namin ang lahat-lahat sa inyo. Pati ang pinapagawa po naming bahay-sambahan na sana po ay makumpleto ang aming budget. Kami po ay umaasa sa inyong tulong.
At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa pakikinig at pakikisama sa aking pagbabasa sa gabing ito. Happy midweek po sa lahat.